Happy first Sunday of May Village. What a joy it is to begin a new month filled with God's love and strength. Kaya naman Village, let's continue to draw near closer to God and experience His presence in this beautiful Sunday afternoon. That's right, Ate Bebs. And it brings us so much joy and excitement to have you here, beautiful people of the Avenue Village. And as time flies, Ate Bebs, it is also important to take a pause, to take a moment to cherish all the gifts that God showers upon us every day. And so this is a perfect time, a privilege to thank the Lord once more in His goodness in our lives, in our worship this afternoon. And as we come together, let's immerse ourselves to God's unfailing love because it's the love that defies understanding, the love that breaks through our understanding, a love that breaks through our limitations, and the love that unites us as one. And it's a perfect time to extend that love sa atin po mga ka-village. Sige po, tapikin po natin ang ating mga katabi. Let's offer them our genuine smile. Sige po, pakitapik po ng atin po mga katabi, pakikaway, and tell them, you are not alone in the battleground, for God is with you. You are not alone in the battleground, for God is with you. That's right, Ate Bebs, and I can really relate to that. Yes, of course. Also, sa atin pong mga kasama sa ating online via YouTube, welcome po sa ating online worship gathering. Indeed, it is our joy na tayo po ay sama-sama na magpuri po at magkasama po sa atin pong pagsamba sa ating Diyos ngayong hapon. And as we mentioned earlier, God is with us. Never once did we ever walk alone, for He remained faithful yesterday, today, and forever. And so, Village, minsan po ay atin pong buksan muli ang ating mga puso sa atin pong pag-awit sa ating Diyos na buhay. Let the melodies we sing and let each song be a heartfelt offering of thanks for the boundless gift of God in our lives. Tayo pong lahat ay magpuri, sumamba, sumayaw sa ating Diyos, and let's sing with our heartfelt gratitude to Him. Ang atin pong pinakamalakas sa palakpak sa ating Diyos na buhay. Come on, Village! God, you are my God, so I live for you, live for you. And I wanna sing your praise, so I live for you, live for you. Come on. I can't wait to sing this song of praise. I give my all to you. Everybody else! God, you are my God. You are my all and everything I give to you alone. I can't live without you. I can't live my day without you. You're my King, my God. You're the one I praise. My life is yours now and always. I can't live without you. I can't live my day without you. God, you are my God. So I live for you. Live for you. It's time I wanna sing your praise. I live for you. Live for you. I can't wait to sing this song of praise. I give my all to you. Everybody! God, you are my God. You are my all and everything I give to you alone. I can't live without
you. I can't live a day without you. You're my King, my God, you're the one I praise. My life is yours now and always. I can't live without you. I can't live a day without you. Come on. Everybody sing with us. What you are, my God, you are my all and everything I give to you alone. I can't live without you. Say, I can't live a day without you. From my King, my God, you're the one I praise. My life is yours now and always. I can't live without you. I can't live a day without you. Without you, oh, we can't live a day without you. For we are alive in your presence, Lord Jesus, and we need you every day, Lord. Let us continue to praise Him. Come on. I was lost with a broken heart. You picked me up, now I'm set apart. From the ash I am born again, forever safe in a Savior's hands. You are more than my words could say. I followed you, Lord, for all my days. I fix my eyes smaller in your ways, forever free in an empty grace. Here we go. 'Cause you are my freedom. We lift you higher, lift you higher. Your love never ending. Oh, oh, oh. You are life in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Whoa. In the midst of the darkest night, let your love be the shining light, breaking chains that were holding me. You sent your son down to set me free. Everything of this worldly faith, I'm pressing on till I see your face. I will live that your will be done. I won't stop till your kingdom. Everybody now say, 'Cause you are my freedom. We lift you higher, lift you higher. Your love never ending. Whoa, oh, oh. You are life in us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Need us. Nothing can take your place. You are all we need. Your love has set us free. Whoa. Come on, say with us for Jesus. You are my freedom. We lift you higher, lift you higher. Your love never. Shout it out. Oh, oh, oh. You are my freedom. We lift you higher, lift you higher. Your love never ending.
awesome God. You are powerful. You are amazing. You are unstoppable. And we worship you this afternoon, Lord. Oh, how great. You are our great God, Jesus. You are mighty. You are everlasting Father. Let us continue to sing to Him this afternoon. He is unstoppable, and His name is Jesus. What a sovereign God you are. Nothing can keep us from your love, oh God. Even when my heart is troubled, your perfect ways are always chasing me down. Now here I am, Jesus, fill me with your fire. I'm giving you my life. Oh, I praise your name. You are unstoppable, mighty and great. You are the one whose love never changed. Everlasting Father, our gracious Redeemer, you conquered the grave. You rose again. You are our unstoppable God, and we praise your name, Lord Jesus. What a sovereign God you are. Nothing can keep us from your love, oh God. Even when my heart is troubled, your perfect ways are always chasing me down. Here I am, now here I am, Jesus. Fill me with your fire. I'm giving you my life. Oh, praise your name. You are unstoppable, mighty and great. You are the one whose love never changes. Everlasting Father, our gracious Redeemer, you conquered the grave. You rose again. You are unstoppable, mighty and great. You are the one whose love never changes. Everlasting Father, our gracious Redeemer, you conquered the grave. You rose again. Jesus, you are unstoppable, and we worship your name. Lift up your name, Lord. Let us continue to sing to Him. He's our unstoppable God, and let us worship Him this afternoon. You are unstoppable. You are unstoppable. You are unstoppable. How great is your name? You are unstoppable. You are unstoppable. You are unstoppable. How great is your name? You are unstoppable, mighty and great. You are the one whose love never changes. Everlasting Father, our gracious
never change. Everlasting Father, our gracious Redeemer, you conquered the grave. You rose again, conquered the grave. You rose again. You are our unstoppable God, and we worship you this afternoon, Lord. We bring you honor, Lord. We give you praise. We give you glory, Lord Jesus. For you are great. You are our great God. You are our awesome God. Pagkat kung kami po'y hiwalay po sa iyo, O Diyos, kami po'y walang magagawa. Kaya narito po ang aming mga puso. Sa iyo po'y nagsusumamot, nagsumasamba sa iyong paanan, O Diyos. Lapit lamang po tayo sa Panginoon. Kaya po natin ang kumilos ang Espiritu ng Diyos sa ating mga buhay, sa ating mga puso. Nais kita maranasan, kaya ako'y lumalapit, nagsusuko ng aking buhay. O Panginoon,
aming buhay. Ikaw ang aming buhay at hininga. Ikaw ang aming lakas at pag-asa. Ikaw ang aming katotohanan. Ikaw ang tanging daan. Ikaw ang tanging buhay. At sa iyo po ay may buhay na walang hanggan, Panginoon. Kailangan ka namin, Panginoon. Hayaan mo po ng aming mga puso ay turuan mong sumamba, Panginoon. Sapagkat ito ho, Panginoon, ang kailangan mo. Ang matuto na sambahin ka. Hindi lamang po sa salita, maging sa puso, isip at gawa, Panginoon. Sinasamba ka namin, Panginoong Jesus. Tunay nga po ang maranasan ka ay sapat na, Panginoon. Kailangan ka namin, Panginoon, sa aming buhay. Hindi ho namin kayang magpatuloy nang wala ka, Panginoon. Kaya, Panginoon, sinasamba ka namin sapagkat ikay Diyos, sapagkat ikay dakila, ikay banal, ikay walang hanggan. Mahal ka po namin, subalit dakila ang iyong pagmamahal sa amin, O Diyos. Ngayon pong hapon, hayaan mo po na patuloy na ikay maranasan ng bawat isang nandito. Na ikay Diyos na buhay, banal at dakila. Sa iyo po ang papurit pagsamba sa pangalan ng Panginoong Hesus na aming Diyos. Amen at amen. Magandang hapon po sa ating lahat. Okay, so ihanda po natin ang ating mga sarili, para po sa pakikinig ng salita ho ng Panginoon ngayong hapon. Medyo okay na, nag-subside na ng konti ang init. Okay, so kakatapos lang po natin ang I Am series. Ngayon po ay may bago po tayong serye na pag-aaralan. At napakahalaga po nito. Panibago pong mga kaalaman, insights po ang makikita po natin sa ating bagong serye. At buong month ng May hanggang June po ay tatalakayin po natin ang bago po nating serye. Ang ating pong mga pag-aaralan ay mga talinghaga po na itinuro po ng Panginoong Hesus. Parables po na kung saan itinuro po mismo ng Panginoong Hesus. Naunawaan po natin, ito po ay mga talinghaga para po sa ating pang-araw-araw na buhay. Sabihin po natin, talinghaga para sa pang-araw-araw na buhay. Okay, so ngayong hapon po, uumpisahan ko po, at bibigyan ko po kayo ng intro, bakit ba nagtuturo ang Panginoon ng parables? Bakit niya ba ginagamit ang mga parables? Kasi ang dami niya hong tinurong parables sa Bible. Okay? Magbigay nga po ng isa na alam niyo na parable. Ang talinghaga ng manghahasik. Okay. Okay, so may nagbabasa naman pala ng Bible. Ano pa? Tingnan natin, So ngayong hapon po ay magda-dive in po tayo sa mga parables na ikinuwento at itinuro ng Panginoon. At napakahalaga po nito. Bakit po siya gumamit po ng mga parables para makapagturo? Ngayong hapon po, ang pag-aaralan po natin ay matatagpuan po natin sa Mark chapter 4, verse 1 to 20. Ang parable pong ito ay napakahalaga sapagkat makikita rin po natin to sa Matthew, Luke. Pero ngayon po ay titingnan po natin ang aklat ho ng Mark. Sabi po ni R.C. Sproul, isa ho siyang tagapagturo, sa lahat daw po ng parables na itinuro ho ng Panginoong Hesus, ang parable pong ito ang pinakamahirap i-explain, ituro. Sabi niya ganon, pero marami tayong matututunan. Okay? Ano sabi ni Rafa kanina? Parable, talinghaga ng maghahasik. And this afternoon, we will study that parable, the parable of the sower. Sino na ho nakabasa po noon? Okay. Sabi po ni William Barclay, tingnan lang ho natin. Even in an age when man know less and less of the Bible and care less for it, it remains true that the stories Jesus told are the best known stories in the world.
Sinong nag-a-agree? Sabi ho, even in an age when men know less and less of the Bible and care less for it, marami na ho kasing mga tao hindi na ho interesado sa Bible. Marami ho tao hindi na ho nagbabasa ng Bible. Sabi niya, it remains true that the stories Jesus told are the best known stories in the world. Okay? Yung mga kwento po na itinuro ho ng Panginoon, yung mga parables po na itinuro ho ng Panginoon, ito pa rin po ang pinakamagandang kwento na naituro po sa kasaysayan po ng mundo. Sabi hong ganun, they are the best known stories in the world. Bakit? Bakit po kaya? Kasi ho, nagkaroon po ng epekto yan sa buhay ng mga tao. Okay? Nagkaroon ho ng epekto sa buhay ng mga tao. Kaya po napakahalaga na makita po natin yan. Bakit po napakahalaga ng mga parables na kailangan po nating aralin? At ano po yung mga matututunan po natin? So, tingnan nyo natin. Sabi ho sa Mark 4, verse 1 to 20. If you have your Bible, pwede nyo buksan sa inyong mga apps, sa inyong smartphones, Okay, sabi ho sa verse 1, muling nagturo si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea. At dahil nagkatipon sa paligid niya ang napakaraming tao, siya'y sumakay at umupo sa isang bangkang nasa tubig. Nanatili naman ang karamihan sa may dalampasigan at sila'y tinuruan niya ng maraming bagay sa pamamagitan ng mga talinghaga. Okay? Ganito ang sabi niya, makinig kayo. May isang magsasakang lumabas upang maghasik ng binhi. Sa kanyang paghahasik ay may mga binhing nalaglag sa daan. So ang unang binhi po, saan nalaglag? Dumating ang mga ibon at tinukha ang mga iyon. May mga binhi namang nalaglag sa batuhan. So yung una sa daan, yung pangalawa sa batuhan. Bagamat kaunti lamang ang lupa roon, agad sumibol ang mga binhing iyon. Ngunit nang tumindi ang sikat ng araw, nalanta at natuyo ang mga binhing tumubo. Palibhasay, hindi ito masyadong nag-ugat. May mga binhi namang nalaglag sa may damuhang tinik. Nang lumago ang mga damo, sinakan nito ang mga binhing tumubo, kaya't hindi nakapamunga ang mga binhi. At ang may mga binhi namang nalaglag sa matabang lupa. Ang mga ito ay tumubo, lumago at namunga ng marami. Nagkabutil ng tig-30, tig-60, tig-100. Sinabi pa ni Jesus, makinig ang may pan. Okay. Again, Jesus began to teach by the lake. The crowd that gathered around him was so large that he got into a boat and sat in it out on the lake, while all the people were along the shore at the water's edge. He taught them many things by parables. Okay, ang dami niya hong tinuro sa pamamagitan ng mga kwento ng mga parables. And in his teaching said, listen. Sabi mo sa katabi mo, listen. Okay? Huwag mo na kayo makipagkwentuhan sa katabi. This is very important. A farmer went out to sow his seed. Sino daw ang lumabas? Okay. As he was scattering the seed, some fell along the path, and the birds came and ate it up. Some fell on rocky places where it did not have much soil. Siyempre sa batuhan, wala naman pong dun lupa eh. It sprang up, tumubo naman siya ng mabilis. It sprang up quickly because the soil was shallow. But when the sun came up, the plants were scorched and they withered because they had no root. Sabihin nyo natin, root. Okay. Other seed fell among thorns which grew up and choked the plants so that they did not bear grain. Isa naman po, dahil sa mga damo at mga tinik, hindi ho namunga. Still other seed fell on good soil. Okay. It came up, grew, and produced a crop.
some multiplying 30, some 60, some 100 times. Then Jesus said, whoever has ears to hear, let them hear. When he was alone, the 12 and the others around him asked him about the parables. He told them, the secret of the kingdom of God has been given to you, but to those on the outside, everything is said in parables, so that they may be ever seeing but never perceiving, and ever hearing but never understanding. Otherwise, they might turn and be forgiven. Then Jesus said to them, don't you understand this parable? How then will you understand any parable? Sabi niya, the farmer sows the word. Okay? So sabi ho natin, ano po ba ang parable? Parable comes from the two Greek words, para and balo. Pag sinabi ho natin para, alongside. Pag sinabi ho natin balo, to cast or to throw. Na ibig sabihin po ay, it means to throw alongside or liken or to compare something. Meron ka hong pinagkukumpara. Yan po yung parable. Ano ho? Tingnan ho natin dito, di ba? Ang pinagkukumpara ng Panginoon ay ang iba't ibang klaseng, ano po? Lupa. Okay? Diba? Iba't iba ho yung pinaganuhan pinaghasikan. Tingnan ho natin. Bakit daw po nagtuturo? Just to give you an introduction. Ano po? Mamaya ho, titingnan ho natin. Sabi niya, bakit daw po kailangan magturo ng parables? Sabi ho nung mga disciples. Sabi ho sa Matthew 13 verse 10. Ito ho yung tanong ng mga, sabi niya, lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus, bakit po kayo gumagamit ng talinghaga sa kanila? Bakit po kayo nagtuturo ng mga talinghaga? Sabi ho ng Panginoon, ito daw po, tingnan ho natin sa Matthew 13 verse 12. Sapagkat ang mayroon ay bibigyan pa at lalong magkakaroon. Ngunit ang wala, kahit ang kakaunting nasa kanya, ay kukunin pa. Okay? Bakit daw po nagtuturo ng parables ang Panginoon? Okay? Sabi niya, whoever has will be given more and they will have an abundance. Whoever does not have, even what they have will be taken from them. Bakit daw po nagtuturo ang Panginoon? Kasi nung panahon na to, okay, pakinggan po ninyo. Nung time na to, ang mga Pariseo po ay nag-iisip na po naghahanap na sila ng buta sa Panginoon para hulihin siya. Okay? Kaya po ang gumagamit ho ng parables ang Panginoon para ho itago sa kanila ang katotohanan, para hindi ho nila to conceal the meaning for those who do not want to hear the truth. Kasi yung mga Pariseo, ayaw naman talaga lang malaman kung ano yung totoo, kung ano yung totoong salita ho ng Panginoon. Kaya sabi ho ng Panginoon, okay, ayaw niyong malaman kung ano ang katotohanan, hindi ko ipapaalam sa inyo, hindi ko ipapakita sa inyo kung ano talaga yung katotohanan. Kaya gumagamit ho siya ng parables to conceal the meaning for those who do not want to hear the truth. Kasi yung mga Pariseo, ayaw naman nilang paniwalaan ng Panginoon that time. Naunawaan ho natin, okay, ano pa ho? Bakit ho siya gumagamit ng parable? Sabi ho sa Matthew 13 verse 11, he replied, because the knowledge of the secrets of the kingdom of heaven has been given to but not to them. Doon sa mga ayaw pong malaman ng katotohanan, sabi ng Panginoon, hindi para sa kanila. Okay? Pero sa mga tagasunod ni Kristo at gusto pong malaman ng katotohanan, bakit siya gumagamit ng parable? Sabi niya, to reveal to His disciples the secrets of the kingdom. Naunawain ho natin. Kaya ho yung mga gusto hong makalaman ng katotohanan, gumagamit ho siya ng parables at ipinapaliwanag niya po ang ibig sabihin. So tingnan ho natin, naunawaan po natin bakit ho napakahalaga ng mga parables. Sabi ho ni William Barclay, a parable has been defined as an earthly story with a heavenly meaning.
That is to say, Jesus used earthly things to lead men's minds to heavenly things. Naunawaan po natin, gumagamit ho, kasi nung time na yon, pakinggan ho natin, tingin ho kayo sa akin, ang Panginoon po napakatalino. Kasi ho, alam niya kung sino yung audience niya eh. Diba? Naunawaan ho natin, kaya yung mga pagturo, diba? Lagi yung tinuturo ng mga mentors ho namin, alamin mo yung audience mo. Kung ang mga audience mo ay mga magsasaka, huwag kang magturo ng mga tungkol ho sa pagiging doktor. Naunawaan ho natin, kasi hindi nila maiintindihan yan eh. At that time ho, ang kanya hong mga audience ay mga mangingisda, mga magsasaka, kaya yung mga parables po na ginagamit niya ay may kinalaman sa pang-araw-araw na buhay ng mga tao nung panahon na yon. Kaya yung mga tao ay nakaka-relate. Naunawaan po natin. So sabi hong ganun, kaya ho gumagamit ho ang Panginoon ng parables. So tingnan ho natin, balik ho tayo sa parable ho natin. Tingnan ho natin sa Mark 4 verse 2. He taught them many things by parables, and in his teaching, listen, a farmer went out to sow his seed. So sino ho yung sower? Pag titingnan ho natin, sa panahon po natin ngayon, ang maghahasik po, ito po yung mga nag-share, nagsalita ng Diyos. Ito ho yung mga nagpipreach ng Word of God, minister of the gospel. Hindi naman kailangang pastor. Lahat ng nag-share ng Word of God, ang tawag po sa inyo ay maghahasik. Sower. Mark 4, verse 14. The farmer sows the Word. Okay? Ano daw po ang itinatanim ho ng farmer? Salita. Okay? Yung seed. Okay, ang seed po, it represents the Word of God. Ang seed po, yan po yung gospel. Okay, yan po yung mabuting balita na ibinabahagi po natin, itinuturo po natin. Naunawaan po natin. So, sino ho yung sower? Sila ho yung mga nagtuturo ho ng salita ho ng Diyos. Sila ho yung nagsishare ng Word of God. At yung seed po, ang seed po, yan po yung Word of God. That is the gospel. So ano pong makikita ho natin dito? Yung sower po, hindi niya kayang mag-produce ng sarili niyang binhi. Naiintindihan? Yung maghahasik po, yung farmer, hindi niya kayang mag-produce ng sariling binhi. Ang binhi po, ang salita ho ng Diyos ay nanggagaling po sa Panginoon. Hindi yan pinoproduce ng farmer. Naunawaan po natin, kanino ho nanggagaling ang salita? Sa Panginoon. Ang seed po, ang binhi po ay sa Panginoon po nanggagaling. At ang salita pong ito na nanggagaling ho sa Panginoon, sabi nga ni Pastor Raymart sa turo niya, ito po yung binhi na nagbibigay buhay. Naunawaan mo natin? Kaya nga po, yung mga tagapagturo, maingat po tayo sa pagtuturo ho natin. Kapag ang tinuturo ho natin, wala ho sa Biblia, wala ho sa salita ng Panginoon, nagre-reproduce ka ng sarili mong binhi at hindi ho yun pwede. Naunawaan ho natin, ang Panginoon ho ang nagbibigay ho ng binhi na may nagtataglay ng buhay at yan po ang salita ho ng Diyos. Yan po ang mabuting balita. Naunawaan ho natin? So, tingnan ho natin, So, yung soil, yung lupa, di ba mayroong napunta sa daan? Mayroong napunta saan pa? Sa rocky soil. Mayroong napunta sa matinik na lupa at mayroong napunta sa matabang. Okay. So, tingnan ho natin yung sarili natin after po ng series na to. Okay. Nasaan kaya ako doon? Okay, tingnan ho natin. So yung soil, it represents our heart. Okay? Yung lupa po, ito po yung ating mga puso. Okay? Kung paano ho tayo magre-response po doon sa binhi na naibahagi ho sa atin, it depends on the condition of our heart. Pakikalabit yung katabi mo. Kamusta naman ang puso mo ngayon? Okay? So, titingnan ho natin,
Bakit ho kaya matabang lupa? Sino kaya nag-prepare nun? Okay, so tingnan ho natin. Ano ho? Sabi po, ito daw po, yung hard soil, tingnan ho natin, sir. Ito daw po yung mga pusong unresponsive. At yan ho yung pag-aaralan po natin ngayon. So yung hard soil, yung lupa na matigas, yan po yung puso na unresponsive. Okay? And then po, yung rocky soil, ito ho yung mabato. Ito naman ho yung pusong impulsive. Diba, nakakita na ho kayo ng mga taong impulsive? Diba, impulsive buyer. Yan, makilala akong ganyan. May nakita lang na, ay, may sale na aircon. Bili agad. Ano ho? Ay, may ang ganda ng speaker. Surround. Bibili agad. Yung parang pag-uwi mo, ba't ko pa binili yun? Kailangan ko ba talaga yun? Yan yung mga impulsive. Ang bilis mong mag-decide. Ano ho? Tingnan ho natin. And then the thorny soil, ito ho yung lupa na kung saan po may binhi na napunta ho dun sa mga may damo at matinik. Ito naman po yung preoccupied heart. Ang dami hong iniisip, ang daming alalahanin, ang dami hong ginagawa sa buhay. Ano ho? Sobrang daming laman na kanyang puso. Okay. And then, yung last po ay the good soil. Okay? Ito daw po, yung good soil, ito naman po yung well-prepared heart. Okay? Ganda ho nung sinabi ni R.C. Sproul. Bakit daw po well-prepared heart ang good soil? Titingnan ho natin yan. Sabi niya, well-prepared kasi walang ibang naghanda ng lupa na yon kundi ang Panginoong Jesus. Naunawaan po natin. Grabe, ang ganda, no? Ang naghanda pala, kaya pala naging matabang puso ka. Ang naghanda pala ng puso na yan para maging mataba. Hindi naman sa kakayanan mo, kundi ang Panginoon mismo. Okay? So ngayon po, uunahin po natin yung hard soil. So balik po tayo dun sa verse ho natin. Chapter 4, verse 4. Okay, sa kanyang pag-aasik ay may mga binhig na laglag sa daan. Dumating ang mga ibon at tinuka ang mga iyon. Okay. So tingnan ho natin yung agricultural setting nung panahon na yon. Nakakita na ho ba kayo ng malawak na lupain na ginawa hong palayan? Okay. Noong unang panahon daw po, wala hong mga fences, wala hong mga bakod yung mga pag-aari nila na taniman. Parang ang magiging hatian lang po ng mga taniman ay, alam niyo ho ba yung, ano ba tawag doon sa dinadaanan sa palayan? Pilapil. Okay, pilapil. Ngayon po, okay, sa dami ho, wala ho kasing ibang dinadaanan sila. So lahat ng tao po na pupunta ho doon sa kanilang mga taniman sa iba't ibang lugar, pag pumunta ho sila sa taniman nila, wala pong ibang dadaanan kundi yung pilapil. At sa palayan po, walang ibang matigas na parte kundi ang pilapil. Kasi ho, yung mga nasa ay, na ho yun, may tubig na, yung pilapil ho yung matagas. Sa dami ho nang dumaan po doon, lalo nang tumigas ho yung lupa na para daw naging kalsada na. So ngayon po, yung paghasik po, noong unang panahon, hindi po katulad ngayon. Di ba ngayon po, nakakita ho ako ng way ng pagtatanim ng palay dito sa Balagbag. So ang gagawin po nila sa binhi, patutubuin muna nila yon ng ilang linggo. Pag tumubo na ho siya ng ganito kataas, diba? Ang gagawin po nila, syempre ihahanda na ho nila yung taniman. Nabungkal na ho yun, nalagyan na ho ng tubig, lalagyan na po, itatanim nila yung mga ganitong kalalaking mga palay. Pero may isang way po na ginagawa, yung basa na lang ho nila, anong tawag po doon? Hasik. Okay, yun. Ang tawag po doon ay hasik. Yung basta yung palay, kukuha ka lang ng ganon, tatapon mo lang ng ganon, so hindi mo alam kung saan. Yung iba ho, syempre pag mahangin, napupunta na ho sa kung saan-saan. Ganito po yung way ng pagtatanim po noon. Kaya po, ang unang binhi ay napunta ho sa daan. At yung daan na yun, sa dami ng dumadaan na tao, naging matigas na lupa. Naunawaan ho natin?
So ang unang daan po, ang unang binhi po ay napunta ho sa path. Sa English po, as he was scattering the seed, some fell along the path. Sa pilapil ho napunta. Eh syempre po, dahil matigas, hindi bumaon yung binhi. Kaya po, ang ibon po, dahil nakita niya, nakakalat lang doon at hindi naman bumaon, anong ginawa? Tinuka. Naunawaan mo natin? Tinuka. Okay, tingnan ho natin. Mark 4, verse 14 to 15. Tingnan ho natin, ano ho. Gusto ko lang makita ho natin. Ito ang kahulugan ng talinghaga. Ang binhing inihahasik ay mensahe tungkol sa kaharian ng Diyos. At ang mga bini na mangnalaglag sa daan ay mga taong nakikinig sa mensahe ng Diyos. Pagkarinig nila'y dumating si Satanas at inalis ang mensaheng inahasik sa kanila. So yung ibon ay si Satanas. Unawaan mo natin, nakarinig naman. Narinig ho nung mga napunta ho sa matigas na lupa. Kaya lang po, dahil nga po hindi bumaon sa lupa, hindi ho, sabi nga ho natin, dahil matigas, hindi bumaon, anong ginawa ho ng ibon? Tinuka. At alam nyo ho, ito ho tayo, no? Sabi nga po natin, pakinggan ho nating mabuti. Hard soil. Hard. Ang mga binhi daw po na napunta po doon sa matigas na lupa, ang tinutukoy po doon na matigas na lupa ay calloused heart. Okay? Naririnig mo naman ang salita ho ng Diyos. Kaya lang, dahil matigas ang puso mo, pakinggan mo nating mabuti. Naririnig mo naman ang salita ng Diyos, pero dahil matigas ang puso mo, nire-resist mo ang kapangyarihan ng salita ho ng Diyos. Ayaw mong tanggapin. Naunawaan mo natin? Pakinggan mo nating mabuti. Narinig mo naman, kaya lang ang problema dahil matigas ang puso mo, hindi ho bumabaon sa kalooban ng puso mo, hindi tumitimo sa loob ng puso mo ang salita ng Diyos. Naunawaan po natin. Alam niyo ho, sabi ho ni R.C. Sproul, ganda ho ng sinabi niya, yung mga tao daw po, ito yung mga lupa, yung lupang matigas. Okay, pakinggan mo natin. Sabi niya, ito daw po yun. Ito po yung mga tao na yun. You just hear and understand the message na unawaan mo eh. Hindi mo lang basta narinig, na unawaan mo pa ang salita ng Diyos. But it doesn't pierce your soul. Hindi po umaabot po dun sa kaluluwa. Walang epekto dun sa kaluluwa. It doesn't penetrate your heart. Hindi po mapasok ho doon sa loob ng puso ho natin. Sasabi niya, ang mga ganito daw po, your heart is still in the possession of the enemy and he wants to do everything in his power to keep that word from entering into your soul. Kaya ho, alam nyo, grabe ho yung laban talaga spiritual. Ayaw ho ni Satanas na yung salita na narinig mo ay bumaon sa loob ng puso mo at magkaroon ng epekto sa buhay mo. Kaya ang gagawin niya, diba? Kaya nga po, diba? Kaya ang gagawin niya, nga po, katulad ng ibon, tutukain yung salita ho ng Diyos. Kukunin po niya para hindi po pumasok sa kaloob-looban po natin at lumaguho dun sa loob ho ng puso ho natin. Okay, sabi ho ni R.C. Sproul, though you hear it outwardly, you don't hear it inwardly. Hindi ho nagre-response yung puso ho natin. Narinig lang ho natin hanggang dito lang sa utak natin, pero sa puso ho natin, hindi ho pumapasok. Yun daw po yung matigas na puso. Yun ho yung matigas na lupa. Kaya po anong ginawa ng ibon? Tinuka. Kamusta po ang bawat isa ho sa atin? Sabi ho, a person with
hard heart. Ang isang tao daw po na may matigas na puso, ang salita ho ng Diyos makes no impression on his heart. Wala hong dating. Kahit paanong gawin ho nung tagapagturo, di ba? Wala ho eh. Hindi ho tinatanggap ng puso kasi matigas eh. Naunawain ho natin, sabi ho sa Romans 1 verse 8, bakit ho nagiging matigas ang puso ng isang tao? Sabi niya, the wrath of God is being revealed from heaven against all the godlessness and wickedness of people. You suppress the truth by their wickedness. Hindi ho natin natatanggap, wala hong epekto ang salita ho ng Diyos sa ating puso sapagkat sa atin hong mga kasalanan. Ano ho? Wala hong dating. Naunawaan po natin. Tingin ho kayo sa akin. Ito lang naman po. Ito po muna yung pag-aaralan po natin. Kumusta ho tayo? Naririnig nyo lang ba ang salita ho ng Panginoon? Pero sa puso ho natin, alam ho natin na wala hong epekto sa buhay po natin. Alam ho natin yan eh. Naririnig mo, nauunawaan mo pa ang salita ng Diyos, pero kamusta ho tayo? Yan ba ay pumapasok talaga mismo sa puso ho natin? Nagkakaroon ba talaga yan ng epekto? Sabi ho ni R.C. Sproul, if the seed is growing in your heart and if the seed has an impact in your heart, it will turn your life upside down. Amen ho? Babaguhin ka ho niyan eh. Naunawaan ho natin. Ngayon, ang tanong ho sa atin, hanggang saan po ang salita na naririnig po natin? Dahil sa tigas na ho ng puso natin, dahil calloused heart na ho tayo, hindi na ho pumapasok, hindi na ho nagpe-penetrate sa puso ho natin yung salita ho ng Diyos. Uulitin ko po, if the seed is penetrating inside your heart, it will turn your life upside down. Kasi salita ho ng Diyos yan eh, Panginoon yan eh. Naunawaan ho natin, pero bakit? Kasi tigas na ho ng puso ho natin eh. Dahil ho sa mga kasi ho ang kaaway, ayaw niya ho na yung salita ho ng Diyos tumimo ho sa puso ho natin. Kaya ho inaagaw niya eh. Naunawaan ho natin, tinutuka ho agad. Diba? Diba yung parang, sino ho dito yung, every Sunday nandito ka naman, nakikinig ka naman ng preaching, naririnig mo naman, pero pag uwi mo after a week, wala rin nangyari. Diba? Wala akong epekto sa buhay. The question for us is, kamusta yung heart mo natin? Baka ho, calloused heart ho tayo. Naririnig ho natin, pero wala hong epekto ho eh. Salita ho ng Diyos sa puso ho natin. Ito ho sabi ho ng Panginoon sa aklat ho ng James 1 verse 21. Sabi niya, therefore, okay, friends, village, therefore, get rid of all moral filth. Sabi niya, talikuran niyo yung mga bagay na hindi kalooban ng Diyos and the evil that is so prevalent and humbly, ano daw po ang kailangan ho natin? And humbly accept the word planted in you, which can save you. Sabi niya ho, buong pagpapakumbaba ho nating tanggapin ang salita ho ng Panginoon sa buhay po natin. May mga kakilala po ba tayo na sobrang tigas na ho ng puso? Maaaring mahal po natin sa buhay. Diba? Pamilya ho natin. Naririnig naman ang salita ng Diyos eh, pero wala hong epekto. Kasi yung tigas na ho ng heart eh. May makakilala po ba tayong ganyan? Pwede ho natin gawin, ipanalangin po natin, iluhod ho natin sa Diyos. Kasi tanging kapangyarihan lang po ng Panginoon at ng banal na Espiritu ang makapagbabago at makakapagpalambot ng pusong bato. Unawaan ho natin, wala hong iba, iluhod ho natin sa Panginoon. And for us na nakikinig po ngayon,
Baka naman po, yung salita ho ng Diyos, andun lang eh. Parang hinipo lang yung heart mo eh, pero hindi siya bumabaon sa puso natin. Unawain ho natin, wala hong epekto, wala hong impact sa heart ho natin. Sabi ho ng Panginoon, diba? Sabi ho ni R.C. Sproul, hindi ho tumutugon yung deep, chamber of your deepest soul. Grabe ho, sabi niya, you just hear and understand the message, but it doesn't pierce your soul. It doesn't penetrate your heart. Kamusta ho tayo? You just hear it outwardly, you don't hear it inwardly. Dito ho sa loob. Hindi ho yung narinig lang natin, naunawaan lang natin, pero after nun, wala hong epekto sa loob ho natin. So sabi ko nga kanina, may mga kilala po ba tayo na ganyan? Nire-resist po ang salita ho ng Diyos, ang kapangyarihan, ang message ho ng Panginoon. Panalangin ho natin. And every time that you're going here, sabi ho ng Panginoon, be humble sa harapan ho ng Diyos. Panginoon, ito ang kondisyon ng puso ko. Dahil sa kasalanan, hindi ko na ho matanggap ang salita ho ng Diyos. Sabi ho ng Panginoon, talikuran po natin and humbly accept the Word of God which can save you. Naunawain ho natin, so this evening po, ito po, panalangin po natin yung pamilya ho natin, yung mga mahal ho natin sa buhay, yung mga kaibigan po natin, na alam mo nating matigas na ho ang puso at hindi ho tinatanggap ho ang salita ho ng Diyos. Na sila ho'y magsisi at sila ho ay lumapit ho sa Panginoon. Naunawaan ho natin maging malambot ho ang kanilang puso. Tanging ang Panginoon lang po ang may kakayanan na baguhin po sila. Asan po ang mga parents? Pakitaas po ang kamay ng mga parents. Okay. Kanina ho ay nagdedicate po ako ng isang bata. And ito po, sabi ko ho dun sa magulang, higit sa lahat na pwede mong ituro, pwede ninyong ituro sa inyong anak. Okay, pwede ninyong turuan niya na mag-aral ng mabuti, pwede ninyong turuan niya na maging successful sa buhay, pero higit sa lahat na pwede ninyong ituro sa inyong anak, ay unahin, mahalin, kilalanin ang Panginoong Jesus sa buhay po niya. Parents, eto po, hindi ho kayo barkada ng inyong anak. You are not buddies! Hindi kayo barkada, hindi kayo best friend ng anak ninyo. You are entrusted by God to shepherd your children. Sabihin ho natin, shepherd. Pagpasturan ninyo ang inyong mga anak sa loob ng bahay ninyo. Pagpasturan ninyo ang inyong anak. Sabi ho sa Deuteronomy 6 verse 6 to 7. Sabi ho, ituro ninyo sa inyong anak ang pagmamahal sa Panginoon. Ilagay ninyo sa inyong mga hamba ng pintuan, sa pagtulog, sa paggising, sa pagbabiyahe. Ituro ninyo sa inyong mga anak. Hindi ho kami ang magtuturo ninyan in the first place. Kayo bilang mga magulang, pagpasturan ninyo ang inyong mga anak. Shepherd your children habang sila ay hindi pa humatigas ang puso. Lalo na po sa panahon na kung saan nakatira pa sa inyo, you still have the authority to teach them. Kumakain sila sa pamamagitan ng inyong pera. Nakatira sa inyo, hindi pa ho yan. Wala pa hong sungay. Shepherd your children. Sabi ho sa Proverbs 22 verse 6, bago tumigas ang kanilang puso, sabi ho ng Panginoon, train up a child the way he should go, and even when he is old, he will not depart from it. Mga magulang, huwag niyong sabihin na, ay, pipili naman niya pagdating na may isip na siya. Hindi ho. Habang kontrolado pa po natin, turuan po natin, shepherd your children. Naunawaan ho natin,
Diyos, ipakilala po ninyo ang Panginoong Jesus sa kanilang buhay. Sino dito yung may mga anak na bata pa? Kaya nyo bang sagutin? Yung anak ko nagtanong, Mami, bakit hindi tayo gumaganon? Bakit hindi nagpe-pray kami? Yung ibang classmate ko, nagaganon po sila. Bakit tayo hindi? If you're not going to pastor or shepherd your kids, your children, kaawa-awa ho sila. Okay, magiging doktor sila, magiging engineer sila, in the future, magiging nurse sila, pero hungkag ang kaluluwa. Hungkag ho ang kaluluwa at ang kanilang mga choices sa buhay. Kamusta? Naalala ko si Cedric, nagpa-picture po sa Paway Church sa Ilocos. Nakita ng anak ko, Mami! Sabi niya, Tito Ced is not a Christian anymore. Sabi ko, why? Look at his picture, Mami! Paano pag hindi ho natin alam sagutin? Si Clarice, at the age of 4 years old, alam niya na ang kanyang Panginoon ay hindi ho imahe, kundi espiritu. Nagkaroon ho tayo ng prayer mountain kailan ba yun? Saturday, kahapon. Okay. Alam niyo ho, grabe ho, yung anak ho nung isa ho nating pastor, kumuha ng microphone. Kanta ho siya. Sabi niya, I want to quiet. My God is alive. Kantang-kanta siya, I want to quiet. Tapos sabi niya, good morning, Rich. Sabi ko, Lord, ito ho yung pagtuturo. The best way, sabi ho nung seminar na inatinan po namin, the best way po to teach our kids, our children, ay hindi yung, ito ang gagawin mo ha, ganyan-ganyan. The best way, the effective way, the most effective way to teach our children is sa pamamagitan po ng modeling. Pero yun po ninyo, ito ho, no, pinagpapasalamat ko ho sa Panginoon. Biyaya ho ng Diyos yun eh. Kami hong mga pastor ay kantang-kanta, praise, nakikinig ho. Alam niyo ho yun, malaya ho kami nakakaawit sa Panginoon na yung mga anak namin, di namin iniintindi, na nagsisisigawan ang kukulit. Kasi naiintindihan mo nila eh. At the young age, nauunawaan nila, ay, ang trabaho ni Mami ay ganito, na sila ay nagpe-pray, sila ay nag-worship, kaya may sarili din silang ginagawa. Hindi ho namin pinroblema nila Honey, nila Ma'am Joyce, na yung mga anak namin nagbubuliawan habang kami ay nagpe-praise and worship. Biyaya ho ng Diyos yan. Naintindihan po nila yan. You need to shepherd your children. Parents. Diba nakakalungkot? Kaya sabi ko, nag-message ho yung nanay kanina dun sa kanyang anak. Sabi niya, anak, wala akong ibang panalangin sa'yo, kundi makita kitang naglilingkod at naninilbihan sa Panginoon. Iyak po siya eh. Sabi niya, naranasan ko na ang buhay na wala sa Panginoon at ayokong maranasan mo na ikaw ay lumaki na wala sa Panginoon at walang ginagawa sa kaharian ng Panginoon. Grabe ho yung puso ho nung nanay eh. Habang hong nagme-message ho siya, tama eh. Naunawaan ho natin, bago tumigas ang puso ng mga anak ninyo, habang bata pa, turuan nyo na po ng salita ho ng Diyos. Ipakilala nyo ang Panginoong Jesus sa kanilang buhay. Naunawaan nyo natin, ipakilala nyo po ang Panginoong Jesus sa kanilang buhay. You are entrusted by God to shepherd your children. Parents, ituro po natin, wag ho nating hayaan na yung binhi ay hindi tumimo sa kanilang puso. Na paglaki niyan, ang tanong, pipiliin ba ang Diyos? Paglaki ba niyan, ang tanong, pipiliin ba ang manilbihan at maglingkod sa Panginoon? Diba? Okay, ang ganda ng buhay mo, titulado ka, pero ang tanong, nasaan ang Panginoon at nasaan ang kaharian ng Diyos sa buhay mo? Unawaan mo natin. Ako as a parent, wala akong ibang panalangin. Sabi ko, Panginoon, ang anak ko ay lumaki na naglilingkod at naninilbihan sa inyo at ikaw ang pinipili sa buhay. Kasi pagdating niya ng 18 years old, lalo na pag yan ay nagtatrabaho na, hindi mo na yan matuturuan. Magmamalaki na yan.
Kaya niya na ang buhay niya eh. Kaya niya na ang sarili niya eh. Pero habang sa inyo nakatira, habang sa inyo ho umaasa, turuan po ninyo, i-lead po ninyo patungo sa Panginoon. Shepherd your kids, shepherd your children, bago tumigas sa kanilang mga puso. Iluhod po natin, araw-araw po, iluhod po natin sa Panginoon. Alam niyo ho yun? Grabe. Kahapon po talaga ay, pero yung mga bata, hindi ho kami aware, ginagaya ho nila kami. Sabi ho namin, Clarice, magturo ka na. Sabi niya, gagayahin ko si Mami Coach. Sabi ko, paano ako magturo? Hindi niya alam kung ano sasabihin niya. Sabi ng mami niya, ganito daw, Sumisigaw ho kasi ako eh. Alam niyo yun? Pero grabe ho, yung bata hong, ilang taon na ba si Hopi, Cedric? Ilang taon na si Hopi? 2, 3 years old. Grabe ho talaga, nag-praise and worship siya. Talagang nag-headbang pa siya, I want to quiet. Sabi ko, ang ganda ng lyrics mo, anak ha. Tapos mag-host siya, sabi niya, good morning, Rich. Nakatingin ho talaga siya. Tapos magpe-pray ho siya. Sabi ko, hindi mo naman kayang ituro yun ng nakikita ho yun. Ulitin ko po, shepherd your children. Kaya ho yung mga magulang ho natin na takot isama ho ang anak sa church kasi maingay siya, makulit. Yan lang. Isama niyo ho. Ayaw niyong isama sa church kasi mainit. Sa labas din naman, mainit eh. Isama ho natin. Kailangan po yan. And ang sabi ho ng Panginoon, magturo po tayo. Okay, magturo po tayo. Mga magulang, ituro niyo po ang salita ho ng Diyos sa kanila. Ituro niyo po, ipakilala niyo po ang Panginoong Jesus sa kanilang buhay. Napakahalaga po niyan. Naunawaan ho natin, napakahalaga po niyan. Uulitin ko po, sabi ho ng Panginoon, James 1 verse 21, ang binhi po na nahasik sa matigas na lupa, may pag-asa pong maging matabang lupa. Therefore, get rid of all moral filth and the evil that is so prevalent and humbly accept the word planted in you which can save you. Humbly. Lapit ho tayo sa Panginoon. Panginoon, ito po ang kalagayan ng aking puso. Baka naman po ang salita ho ng Diyos ay naririnig lang ho natin, but it doesn't pierce your soul. It doesn't penetrate your heart. Wala pong imposible ho sa Panginoon. Kaya kung meron ho tayong mga mahal sa buhay po, iluhod po natin sila. At ang Panginoon po ang kikilos po sa kanilang buhay. Naunawaan ho natin, sa mga anak ho natin, habang bata pa sila, habang ang kanilang isip ay napakalambot pa at napakamura pa, turuan po natin sila ng salita ho ng Panginoon. Ipakilala po natin ang Panginoon sa kanilang buhay bago ho tumigas ang kanilang mga puso. Okay? Bago ho tumigas ang kanilang mga puso. Mga magulang, dito na ho ako magtatapos. Baka ho sobrang busy nyo na sa mga bagay ho na hindi ganun kahalaga. Ibig sabihin, mabuti ho na naghahanap buhay kayo at ipine-prepare nyo ang kinabukasan ng inyong anak. Mabuti po yan. Okay? Mabuti po na kayo nangangarap sa inyong mga anak. Pero ang number one duty ng pagiging magulang is to shepherd your children. Pagpasturan po ninyo ang inyong mga anak. Ituro nyo po ang salita ho ng Diyos. Ituro nyo po ang pagmamahal sa Panginoon, paggalang mo sa Diyos. Ipakilala po ninyo ang Panginoong Jesus sa kanilang buhay. Naunawaan po natin. At kahit po anong marating niya sa buhay, panalo po yan. Panalo po yan. Kaya po ngayong hapon po, gusto ko pong makita po natin. Kamusta po? Tumitingo ba sa puso ho natin? Ang salita ng Panginoon. Sabi ho ng Panginoon, humbly accept the word. Kung pagpapakumbaba ho natin, tanggapin po ang salita ho ng Panginoon.
wag hong magmatigas ang ating puso. Sapagkat, sabi ho ng Panginoon, salita ho ng Diyos, ang mabuting balita po, ang aabot po sa atin para makilala natin ho ang Panginoong Jesus ng Biblia at magkaroon po tayo ng tamang relasyon sa Kanya. Unawaan po natin, kaya po sa bawat isa po sa atin, kamusta po ang ating mga puso ngayon? Tayo pong lahat ay tumayo. Tayo pong lahat ay yumuko, tayo po ay lumapit po sa Panginoon sa hapong pong ito, sa gabi pong ito. Siyasatin po natin ang ating mga puso sa mga panahong ito. Naririnig ko lamang ba ang salita ng Diyos? Naririnig mo lamang ba ang salita ho ng Panginoon? Nauunawaan mo lamang ba ang salita ho ng Panginoon, but it doesn't pierce your soul. Wala hong epekto sa ating kaluluwa. Wala hong epekto sa ating puso. It doesn't penetrate your heart. Sa hapon pong ito, sa gabi pong ito, tayo po'y lumapit po sa Panginoon. Suko po natin ang ating puso sa Panginoon. Kung ito po'y nagiging matigas dahil sa mga kasalanan na nagagawa po natin, kung ito po'y nagiging matigas, tandaan po natin, meron pong Satanas na ayaw po niya na pumasok ang binhi sa ating mga puso. Ayaw po niya na ang salita ho ng Panginoon ay manatili at tumimo sa ating mga puso. Aming Panginoon, kami po ay lumalapit po sa inyo. Sa bawat isa pong naririto, aming Ama, tinataas ko po sa inyo ang bawat isa. Bawat magulang, ang bawat kabataan, bawat individual pong naririto. Hayaan po ninyo, Panginoon Ama, siyasatin mo lamang po ang puso ng bawat isa. Kung ang mga puso po ay nagiging matigas na, Panginoon, inilalapit po sa inyo. Sinusuko po sa inyo sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Wala pong imposible po sa inyo. Sinabi po sa iyong salita, you will give us a new heart. Isang puso po, mula sa pusong masuwahin, Panginoon Ama, bibigyan mo kami ng isang pusong sumusunod po sa inyo. Isang puso po na naghahangad, naghahanap po sa inyo, aming Amang Banal. Kaya Panginoon, sa lahat po ng naririto, sa lahat po na nakakarinig po ng iyong salita, aming Ama, nawa po, Panginoon, tumimo po sa puso ng bawat isa. Manatili po, Panginoon, ang iyong salita sa puso ng bawat isa, Panginoon, aming Amang Banal. Magkaroon po ng epekto, magkaroon po ng impression sa aming puso, ang bawat binhi, ang bawat salita na naririnig po namin, Panginoon, aming Amang Banal. Panginoon, salamat, O Diyos. Salamat po sa iyong salita. Salamat po, Panginoon, sa pagpapaalala po sa amin. Tunay nga po, Panginoon, Ama, na kayo lamang po ang makapagbabago ng pusong ito, aming Diyos. Kaya po kami po'y lumalapit po sa inyo sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen at Amen.